Start from the beginning. Nauna na si Yoshi sa guest room pagkatapos nilang magpaalam sa kanyang mga magulang. Sinundan niya ito hanggang sa tapat ng pintuan ng guest room. Yoshi, salamat ha. Para saan? Sa pagmamahal mo sa akin. Promise, hindi ko makakalimutan na may isang taong nagmahal sa akin ng katulad mo. Ngumiti ito at ginulo lamang ang buhok niya. Wala iyon. Pero asahan mo hindi na kita guguluhin, Yomi. Gusto ko rin naman maging masaya ka. At isa pa, bagay kayo ni Tisoy. May test ka naman pala kaya hindi na rin masakit sa part ko at ego ko. Biro ni Yoshi sa kanya, kahit ang totoo ay naluluhan na ito. Loko ka talaga. Ibig sabihin, kung pangit si Renz, ay hindi ka papayag na maagaw niya ako sa'yo? Renz pala ang pangalan ni Tisoy. Ipapakulam ko eh. Biro nito ulit kahit pa nga hindi naman umaabot sa mga mata nito ang pagngiti nito. Loko ka. Hayaan mo someday, ikaw naman ang mamahalin ng todo. May isang babaeng darating sa buhay mo na magmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal mo sa akin. Yumakap siya kay Yoshi bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan nito sa kanya. Iwan ba niya? Pero gusto niya itong yakapin bilang kapatid. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Yoshi. Tila hindi na nito napigilan ng mapaluha. Ay, may yakapan moments. Tili ng ate Fiona niya nang makita silang magkayakap ni Yoshi. Namula tuloy ang kanilang mga pisngi. Hindi naman siya kinilig, bagkus ay nahiya siya dahil nanunuksong ngiti ang ibinigay sa kanya ng ate Fiona niya. Kayo siguro kayo na ano? Panay kakalokohan natin. Napapailing na lang siya. Matutulog na ako, Yomi. Good night sa inyo, ate Fiona. Ngumiti ng tipid si Yoshi bago ito tuluyan pumasok sa loob ng guest room. Nilapitan agad siya ng ate Fiona niya. Kayo nano, pero bakit ang lungkot ng puging yon? May problema ba? Wala ate, ipagdasal mo na lang na sana may dumating na babae sa buhay ni Yoshi. Yung babaeng magpapasaya sa kanya. Good night ate. Hinalikan niya ang ate niya sa pisngi nito. Tika Yomi, may tanong pa ako sa iyo eh. Pigil sa kanya ng ate Fiona niya nang magsimula na siyang lumakad patungo sa kwarto niya. Tila naging seryoso ang aura nito kaya napakunot ang noo niya. Ano iyon ate? Kasama mo ba yung kapatid ni Frederick sa night out nyo? Hindi ba best friend mo iyon noon? Nahihiyang tanong ng ate Fiona niya. Kapatid ni Frederick? Si Celine. Kaibigan niya noong high school siya. Kaya nga nagkakilala si ate Fiona niya at kuya Frederick nito dahil sa kanilang dalawan ni Celine noon. Tika, bakit tinatanong ng ate Fiona niya? Bakit ito nagtatanong tungkol sa kapatid ni Frederick? Oo, bakit mo na itanong ate? Pagsisinungaling niya. Wala naman kasi siyang nakasamang mga kaibigan ngayong gabi dahil si Renz lamang ang nakasama niya. Kamustahin mo naman ang kuya Frederick niya kung buhay pa ba? Imbitahan mo rin sila sa kasal ko. Sabihin mo, hindi na ako bitter sa kuya niya. Hindi makatingin ng diretso sa kanya ang ate Fiona niya. Ha? Wala. Lutang ka na. In love ka yata eh. O sige na, matulog ka na Yomi. Good night sis. Niyakap siya ng ate Fiona niya bago ito nagmamadaling umiwas sa kanya. Nagtataka tuloy siya
kung bakit tila interesado pa rin ang ate Fiona niya kay Frederick kahit na ikakasal na ito. Napailing na lang siya. Kinabukasan maaga siyang nagising upang magluto ng espesyal sisig. Inagahan niya talaga para naman mapatikim niya rin si Renz. Balak niyang puntahan ito sa condo unit nito ngayong tanghali. Yoshi, pwede mo ba akong samahan? Ihahatid ko lang itong ulam sa nobyo ko. Kunwari, papasyal lang tayo sa mall para hindi magtaka sila mami at daddy. Ayos lang ba? Hingi niya ng favor kay Yoshi. Saglit itong natigilan. Parang ang nalungkot pa ito. Sige. Maiksing sagot ni Yoshi. Napangiti naman siya. Miss na kasi niya si Renz. Gusto niyang ipatikim kay Renz ang espesyal sisig na kanyang niluto. Nagpahatid siya kay Yoshi sa kondo ni Renz. Maghihintay na lang daw sa parking lot si Yoshi habang naroon siya sa condo unit ni Renz. Nangako siya kay Yoshi na saglit lamang siya sa condo ni Renz. Balak niya lang talaga iwanan sa tapat ng pintuan ni Renz ang ulam na linuto niya. Ngunit pagdating niya sa condo unit nito ay wala ito roon. Napakatanga niya. Nakalimutan niyang businessman ito kaya marahil na sa trabaho ito ngayon. Tinawagan niya ito upang ipaalam rito na naroon siya sa tapat ng condo unit nito. Sinabi na rin sa kanya na hintayin daw niya ito dahil uuwi raw ito upang makita siya. Kinilig naman siya pero hindi maaari dahil kailangan na niyang umuwi. Iniwan na lang niya ang food basket na nagalaman ng espesyal sisig sa mismong tapat ng pintuan ng condo unit nito. Wala siyang oras para hintayin ito dahil baka hindi na naman siya pa uuwiin agad nito. Kailangan niya pa naman tumulong sa parents niya at sa ate Fiona niya sa paghahanda ngayong gabi. Tara na Yoshi. Sumakay na siya sa motorsiklo ni Yoshi. Ikinabit niya ang kanyang helmet. Bagong-bago pa lang ang motorsiklo nito. Kakabili lang daw nito noong isang araw para lamang talaga sa Pilipinas. Palibhasa anak mayaman ito sa Japan. Kumaway pa ang gwardiya sa kanilang dalawa ni Yoshi bago sila tuluyan na kalabas ng parking lot. Kumaway rin siya sa gwardiya. Mukhang nakilala siya nito dahil kagabi kasama niya lamang ang pinakasikat at may-ari ng buong building na iyon na walang iba kundi si Terence Hoffman. Wala siyang kamali-malay na isang kilalang tao ang nobyo niya. Mukhang two-timer ang babaeng iyon na. Masabi nga kay Sir Ace. Napapakamot sa ulo ang matandang gwardiya habang nakatanaw sa papalayong motorsiklo na sinasakyan nila ni Yoshi. Eksakto naman na wala pang 5 minuto ay dumating na ang humarurot na sports car ni Terence Hoffman. Mukhang nagmamadali ito pero hinarang agad ito ng matandang driver. Sir Ace, tawag ni Manong kay Terence. Bakit ho? Nagmamadali ho ako Manong Berteng. Yung nobya nyo ho na kasama kagabi, dumalaw ho dyan sa condo unit nyo. Hinayaan ko ho dahil maibibigay daw po sa inyong pagkain. Pero umalis ho agad sir. What? Umuwi na siya? Kunot noong tanong ni Terence sa manong guard. Oo sir, may kasamang matangkad at gwapong lalaki. Nakasakay ho sila sa motor sir. Lalong kumunot ang noo ni Terence sa kanyang narinig. Umigting agad ang kanyang panga. Sino namang lalaki ang kasama nito? At nakisakay pa ito sa motorsiklo ng ibang lalaki? Para tuloy kumulo ang dugo niya. Napakuyom ang kanyang kamao sa biglaang pag-init ng ulo niya. I want to check the CCTV. Madilim na mukhang utos niya sa gwardiya.
Sige ho, sir. Tila natakot naman ang tsismosong gwardya dahil sa kaseryosohan ng mukha ni Renz. Mora ni Terence nang mapanood niya ang CCTV ng parking lot space ng kanyang kondo. Sumakay nga sa motorsiklo ang baby girl niya. Nagulat pa nga ang gwardya nang suntukin niya bigla ang flat screen ng computer kung saan pinapanood nila ang actual CCTV footage. Sir, kalma. Mali niyo ho, pinsan niya ho iyan. O di kaya kapatid? Lumabas na siya ng control room para sa mga CCTV footage. Halos balibagin niya ang pintuan paglabas niya. Napasign of the cross naman ang tsismosong gwardya at napadasal ito na huwag sana itong mawalan ng trabaho. Naku po, silos na silos si Sir S. Ihari na. Napapakamot na lang sa batok ang gwardya.